I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything. Hello kila Ray Pascual at kay Ray Tor. Salamat sa iyong suporta mga kaprakti. I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get sharper. Kapag sinabing supplements para sa muscle, hindi mawawala ang whey protein at amino. Ano nga ba ang mas magandang gamitin sa dalawa upang mapabilis ang paglaki ng ating muscle? Sa bidyong ito, aalamin natin kung para saan ba yung whey protein at para saan din yung amino. Anong oras ba ang pinakamagandang inumin ang mga ito? Sa umaga ba o sa gabi? Pwede bang pagsabayin na inumin o i-take ang whey protein at amino? Ilan lang ang mga yan sa ating sasagutin upang maintindihan nyong mabuti mula sa pinakasimpleng pagpapaliwanag kung kailangan nyo nga ba ang mga supplements na ito. Tumatanggap pa rin ako ng online coaching. Kahit anong edad mo, babaguhin natin ang katawan mo. Kung interesado ka, message mo lang ako sa Facebook. Thank you. Ang whey protein ay mula sa gatas. Pinoproseso ito o dumadaan ito sa proseso upang maging whey protein. Parang yung keso. Ang keso ay nabubuo dahil din sa gatas. Meron dalawang klase na kilalang whey protein. Ang whey protein concentrate at whey protein isolate. Ang whey protein concentrate ay hindi gaanong puro kesa sa whey protein isolate. Ibig sabihin, mas mataas ang protein content ng isolate kesa sa concentrate. At dahil mas puro ang isolate, mas mababa ang calories nito kesa sa concentrate. Yan din ang dahilan kung bakit mas mahal ang whey protein isolate kesa sa whey protein concentrate. Kapag kumain tayo ng mga pagkaing may protina o kaya ay nag-take tayo ng whey protein, basta may pinasok tayong protina sa katawan natin, tutunawin ito o madadigest ito at magiging amino acids, na kung saan ang mga amino acids na ito ay magsasama-sama at mabubuo na siyang magiging dahilan ng pagtubo ng panibagong muscle sa pamamagitan ng recovery o mabilis ang recovery period nito. Ang amino ay binubuo ng 20 na iba't ibang klase ng amino acids. 11 dito ay kayang i-produce o kayang iproseso ng ating katawan. Ibig sabihin, sa natural na paraan, makukuha natin ang 11 amino acids na ito. Yung natitirang siyam na klase ng amino acids na kung tawagin ay essential amino acids ay magmumula sa mga protein na ating kakainin o iinumin gaya ng mga manok, isda, baka, soya o whey protein. Ibig sabihin, kung hindi ka kakain ng may protina, hindi mo makukuha yung siyam na essential amino acids na napakahalaga pa naman para sa ating muscle. Kaya dito papasok yung supplement na amino, kung saan taglay nito ang siyam na essential amino acids. Kumbaga, kapag ininom mo ito, makukuha mo agad yung siyam na essential amino acids. Hindi kaya kapag sa protein magmumula, ito ay tutunawin muna ng iyong katawan bago maging essential amino acids. Ibig sabihin, mas mabilis mong makukuha yung amino acids na kailangan ng ating muscle sa amino tablet kesa sa whey protein. Bagamat mas mabilis mong makukuha yung siyam na essential amino acids sa amino tablets, maliit naman ang taglay nitong protina. Sa isang tableta, nasa 1 hanggang 2 gramo lamang na protein ang taglay nito
depende sa brand. Samantalang ang isang scoop ng whey protein ay nasa 20 hanggang 25 grams ang taglay nitong protina. Muli, depende ito sa brand at kung isolate ba ito o concentrate. Kaya kung amino lang ang supplement mo, malamang na kulangin ka sa protina o kailangan mong uminom nito ng marami upang punan ang kakulangan mo sa protina. Kaya ang inirerekomenda dito ay sa bawat meal mo, dapat meron itong protina ng at least 20 hanggang 25 grams at sasabayan mo ng 2 hanggang 3 amino tablets. Depende sa brand na nabili mo kung ilang piraso sa loob ng isang araw ang dapat inumin. Samantalang sa whey protein, kahit walang protina ang iyong meal, isang scoop lang ng supplement na ito ay sapat na para sa isang meal. Ang whey protein ay mas magandang inumin pagkatapos ng iyong workout. Pero kung rest day mo, mas okay kung sa umaga mo ito iinumin o di kaya ay sa gabi bago matulog. Samantalang ang amino ay magandang inumin bago at pagkatapos ng iyong workout. At kung rest day mo, maaaring isabay ito o inumin pagkatapos mong kumain sa agahan, tanghalian o hapunan. Kahit saan dyan pwede. Para sa akin, mas magandang gamitin o i-take ang whey protein kesa sa amino. Dahil bukod sa mataas ang protein content nito, makukuha mo pa rin naman yung siyam na essential amino acids kapag ito ay na-digest na ng iyong katawan. Samantalang ang amino ay napakaliit lang ng taglay nitong protina at kailangan mong uminom nito ng marami para punan ang dami ng protina na kailangan mo. Mas marami ang iinumin mo, mas magastos, diba? Pero maaari mo pa rin namang pagsamahin ang whey protein at amino. Pero kung ako sa'yo, isa-isa lang muna ang pag-take ng supplements. Try mo muna yung whey protein lang. After 1 month, tignan mo kung may nagbago sa'yo. Kung meron, edi ituloy mo lang yung whey protein lang. Pero kung sakaling walang nagbago sa katawan mo, subukan mo naman yung amino lang. Kung maganda ang resulta nito sa'yo after 1 month, edi ituloy mo yung amino at huwag ka nang mag-whey protein. Pero kung sakaling wala pa rin nagbago sa'yo, edi pagsamahin mo naman yung whey protein at amino. Ganun lang mga kaprakti. Kumbaga, trial and error ang gawin. Kasi minsan, hiyangan din pagdating sa mga supplements. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Clean up your act, so you better raise up a sack and tell the world they can suck on that. Don't come back, pack your bags, you take good